yung experience niya. Every hour na lang may siren, tapos pupunta po sila sa bunker, yung sa bomb shelter. So, sa loob-loob ko, I'm a person kasi na for everything that I see, natural na sa akin yung ano bang lesson ang ma-learn ko rito. Hindi naman lagi, kasi ako, hindi naman laging lesson ang tinitignan ko, lalo na kung pinanonood ko si Malupiton. Pero sa ibang bagay, it's always the lesson. Just imagine, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo dito sa Pilipinas, gaano ka tindi yung effect psychologically, emotionally, na nasa mga bansang kang yon, na kailangan mong mayat maya pag may siren pumunta sa bomb shelter because you never know what's gonna happen. Mamaya yung siren na yun na ang huling sound na maririnig mo sa buong buhay mo. Samantalang ikaw dito, ang problema mo lang mataas na bilihin, gasolina, traffic, yung MRT. Pero at least, meron kang earphones na yung good music ang pinakikinggan mo. Anong gusto mong music? Siren? So imagine the lesson I'm saying that kahit ano pang pinagdadaanan mo, tandaan mong lagi ito. May mga ibang tao na mas mabigat ang krus na dinadala nila kesa sa'yo. Sometimes kasi akala mo ikaw na yung pinakamala buong mundo. Sasabihin mo, Lord, bakit naman ganun na nagpaulan kayo ng malas? Nasapu po lahat ng palad ko kasi letter M ang palad ko. So, let's just be thankful and grateful every day for our lives. Okay ba yon? Kaya palakpakan po natin of course, our Almighty Creator. Nandito tayo, maayos tayo. At syempre, we have to be thankful na merong Ascendra International. Ayan, so Module 1, this is important kasi ginawa namin to part ng Clarity Program, yung para malinaw po kung anong gagawin mo sa business mo. Ang pinakamahirap kasi sa lahat, yung sa ginagawa natin, kahit na anong bagay, kahit na hindi networking business, kahit sa anong bagay yung hindi klaro sa'yo kung ano yung ginagawa mo, ang hirap nun eh. Subukan nyo mag-aral ng hindi klaro sa inyo kung ano yung kurso mo. Sabihin sa'yo, ba't ka nag-nursing? Wala. Gusto kasi ng nanay ko. Di ba ang hirap mag-aral pagka ganun? Dapat at least you understand kung ano yung pinasok natin. So sa Launchpad, Module 1, dito pinag-uusapan ano yung network marketing as a whole. Kasi you have to really fall in love with this business. Sabihin nyo, fall in love. Kasi when you fall in love, merong factor na kung tawagin passion. Di ba? Hindi ka magkakapassion sa isang bagay kung walang pagmamahal. Pagmahal mo, you become passionate. And pag may passion, this is very important because along the way, when there are challenges, hindi ka basta bibigay kasi nasa puso mo yung ginagawa mo. Pag wala sa puso mo yung ginagawa, mahihirapan ka because when things are hard, it's very easy to quit. And sa business na to, nobody fails. People only quit, that's why they fail. Tagumpay, kahit naabutin ka ng ilang taon, okay lang, magtatagumpay ka pa rin. Well, sabihin na natin, paano kung after 10 years? Okay lang, nagtagumpay ka pa rin. Aanuhin mo naman yung 3 buwan ka nga dito, wala ka na. So wala naman sa pabilisan eh. It's just a matter of really understanding. Pag malalim yung understanding mo, it becomes your foundation. Importante po yung foundation sa ginagawa natin because no structure can ever erect or magtatayo kung wala mo ng foundation. Yung iba excited agad, tira agad, hindi alam kung ano yung pinasok. Pag nahirapan, ay ang hirap. O kaya naman, ang dali nating masway. Sabi nung kapitbahay ko, scam daw ang networking. Pag tinanong mo, ano ba yung kapitbahay mo? Tambay. Ikaw ba pagka may sakit ka sa puso, magpapagamot ka ba sa tubero? Di ba, relative dapat, ibig sabihin, related sa pinagdadaanan mo, yung tatanungin mo. May kasakit ka sa puso, tanong ka sa cardiologist. May problem ka sa business, tanong ka sa coach, sa mentor, sa business coaches. Hindi pwedeng nasa networking ka, ang tatanungan mo, wala sa networking. Mag-o-open ka ng bangko, saan ka pupunta? Sa taxi driver? Siyempre sa banker. So, I've been in the business for the last 30 years and I consider myself as an educator in this business. Hindi lang naman ako trainer. I educate people.
And that's the reason why marami tayong followers from different industries, kahit hindi MLM. May mga followers tayo kahit sa ibang companies. It's simply because I'm very objective with my trainings. It doesn't mean na wala ka sa company to, pangit na yung company mo. Hindi naman ganun. What I'm saying is, may mga parameters tayo, ikaw na mag-judge kung yung ginagawa mo wala sa parameters na to, ikaw na magsasabi kung pangit o maganda yung kung saan ka man involved ngayon. Sa Module 1, we talk about what is network marketing because a lot of people, hindi nila naintindihan yung science behind it. Ang networking is very simple. Yung networking, imbis na ang produkto, ibibenta po sa'yo, sa consumer, na dumadaan sa mga traditional channels. Ano po ba yung mga traditional channels? Gagawin dito yung Yossi. Ibibenta dito ng factory sa mga wholesalers, area agents, middlemen, and then sa consumer. Kasi ikaw bilang consumer, dito ka lang pwedeng bumili sa retailer. Hindi ka pwedeng bumili sa factory. Pumunta kayo sa Parang Marikina, may malaking Fortune Tobacco ron. Tapos kumatok ka, pabili pong isang Yossi. Lalabasin ka ng guard dun, mayroon pang shotgun. Gets nyo siya? Ganito na po siya ginawa. Yung traditional sales, traditional business, ganito na siya ginawa. Yan na talaga yung considered na normal channel. Ang networking, alright, ito pag bumili ka sa retailer, may kita yung middleman, may kita yung wholesaler, may kita yung factory. Ginagawa sa networking, simple lang. Imbis na dadaan dito yung mga produkto, sa isang entity na lang dumadaan. Ang tawag, distributor. So, distributor, ito yung company to, ibabagsak sa mga consumer. Ang ginagawa ni company, naghahanap siya ng kapwa niya distributor. Clear? Si company, kaya ngayon ang nangyayari dito, si company or yung distributor being partners with the company, si distributor pag na-join sa network marketing companies, imbis na yung kikitain ng wholesaler, middleman, retailer, sa kanila napupunta, sa isang entity na lang napupunta, ang tawag, distributor. Kaya malaking kinikita niya kasi yung kinita ni wholesaler kanino napunta? Sa kanya. Yung kinita ni middleman, kanino napunta? Di dito na lang. Kay retailer, di dito na lang. Yung advertising, di dito na lang. Kaya malaki ang kita. Yan din ang dahilan kung ba't hindi nyo nakikita karamihan ng networking sa clinic o kaya sa mga tindahan. Wala sa Watson, wala sa Mercury. Kasi nga, ito na ang tagabenta. Siya na rin yung tindahan. Clear? Kaya pag tinanong kayo, ba't wala sa Mercury yan kung talagang maganda? Yung mga pilosopo ba? Nag-demo ka ng product, ang ganda nito, bla bla bla, ang dami nang gumaling. Sabihin ng isang matanda, hindi matanda, baka tamaan yung iba dito. Sabihin ng isa, kasi karamihan ng pilosopo matatanda. Kung maganda yan, ba't wala sa Mercury? Ano sasabihin mo? Hindi ka educated dito. Yun lang. Ngayong naka-attend, isagot ka na ba? Ma'am, Lola, kasi ganito po yan. Sa traditional, ganun talaga ang channels, dumadaan po sa mga kung saan-saang entity. Pero sa network marketing po, tinanggal lahat ng mga distribution channel na yan, sa isang entity na lang napupunta. So imbis na itong produkto, bilhin nyo sa Mercury, yung Mercury papatong pa po doon, mas mamahal pang product. Kaya dinadaan na lang po sa distributor na katulad namin, kami na lang ang nagbebenta sa inyo. Kung bakit maganda yan, ba't wala sa commercial? Ang sagot, pag alam mo, nga po tama kayo. Ano sasagutin mo pag marunong ka? Kasi po, kaya po wala kami sa commercial because the best advertisement is the word of mouth. Clear? Kasi nangyayari dyan, si distributor, may dalawa siyang business. Pwede siya magbenta-benta. Kasi ang direct selling, yan po ang nanay ng MLM. Pinanganak ang MLM from direct selling. Walang MLM kung walang direct selling. Kaya pinanganak ang MLM after direct selling kasi napansin ng mga direct sellers, nakakapagod magbenta-benta. Kasi sa benta, pag may benta ka, marami kang customers, malaki kita mo. Pero pag wala kang benta, wala ka ng kita. Kaya in-innovate nila yung direct selling. Instead of just selling the products, mag-build ka ng organization mo kasi sa organization mo, pag lumalaki, may commission ka sa mga yon,
na kahit hindi ka nagbebenta, basta may grupo ka, every time na may bumibili, gumagamit, nagbebenta ng produktong yon, kumikita ka. Kaya yun ang importance that instead of you just selling the product, of course, when you are in this business, you have to sell. That's part of it. Pero hindi lang benta-benta. Ang mas malaking pera dito, mag-build ka ng organization. Tawag doon, magparami ka sa sarili mo. Paano pinararami ang sarili? Sa taxi business, para dumami yung taxi mo, bumili ka ng maraming units. Sa tindahan, magtayo ka ng maraming tindahan. Ang tawag doon, leverage, yung nagpaparami ka ba? Sa network marketing, para magparami ka, ang pinamarami mo dito, sarili mo, pamamagitan ng ibang tao. Clear? Kaya dapat may mag-join sa'yo. Pag walang nag-join sa'yo, hindi ka makakabuild ng organization. Para may mag-join sa'yo, kailangan may kausapin ka. Kailangan meron kang ma-invite. Kailangan meron kang ma-presentan. Ang tawag proposal. Pag hindi ka nag-i-invite, hindi mo nagagawa yung networking. Pero sa atin, naturally, nagkukwento naman tayo talaga kahit anong ginagawa natin. Nanood ka ng magandang pelikula, kukwento mo. May nakain ka masarap, kukwento mo. Natural sa tao yung magkwento. Dito, para hindi kayo mahirapan, magkwento ka lang. Kaya ka nahihirapan kasi, minsan, pinipilit mo. Hindi na kwento dating. Ganda dito. Kikita tayo. Sama ka na. Anong gagawin natin? Basta yayaman tayo. Hindi ka tulad nung natural ka lang nagkukwento. Alam mo, may nakita akong business. Really very nice na you don't have to leave your job. You don't have to leave your business. Pag natutunan mo tong business, alam mo, pinunta ko yung seminar nila. Ang daming kumita. Ang daming mga simpleng tao, OFW, may bahay and everything. Simpleng nagtatrabaho lang, simpleng mamamayan. Alam mo, ang ganda ng kinikita nila. Alam mo, mas masarap magkwento kesa nagre-recruit. Clear? Yung may imbita mo, anong purpose? Ini-invite mo sila, kinukwentuhan mo sila, such that when they join you, you're able to multiply yourself. Pag napaparami mo yung sarili mo, di sila rin, tanong, ito mga kaibigan mo, may kaibigan din ba yan? May kaibigan ba yung mga kaibigan mo? Ang malas naman ng kaibigan mo kung ikaw lang kaibigan yan. So, sila rin may kaibigan, and so forth and so on. Dito nyo maiintindihan kung bakit kailangan mag-invite, kailangan magkwento, kailangan mag-recruit. Ang purpose ng pagre-recruit, hindi lang mag-join sa'yo, hindi lang mag-pay-in para kumita ka. Kailangan mag-mature ka dito, mag-level up, na kaya ka may pinapa-join, hindi para mag-pay-in lang. Kung hindi sumama at ipagpatuloy niya rin o gawin niya rin yung ginagawa mo. Kasi kung may mapapa-join ka at magpe-pay-in lang at hindi magtutuloy, hindi ka rin dadami. Nagbenta ka lang ng package. Di walang pinagkaiba sa direct selling. Ang dapat na mangyari, may mag-join sa'yo at sa kanya may mag-join din. Manganak ang tawag namin dyan. Kailangan manganak. Pag hindi nanganganak, pag may nag-join, tapos hindi nagtutuloy, wala din. Kaya minsan tatapatin ko na kayo, minsan may mga una kayong may invite dito, mag-join para pagbigyan ka lang, pero hindi magtutuloy. Masama ba yon? Hindi. Ganun talaga eh. Hindi pwedeng mag-join lahat. Pag nag-join lahat sa networking, na walang gwardiya, walang pulis, walang bumbero, walang presidente, lahat nagne-network. Walang embalsamador, yari yan. Tama ba? Sa buhay may kanya-kanyang calling. Hindi lahat pwede. Hindi rin lahat na liligawan mo, sasagot sa'yo. Problema yun. Lahat gusto ka? Problema yun. So, ibig sabihin, hindi lang lahat mag-join. Yung iba, pagbibigyan ka lang. Minsan may marirecruit ka para pagbigyan ka lang. Minsan may marirecruit ka kasi libre pagkain. Eat worker. Hindi networker. There's a parable in the Bible, the parable of the seed. May 4 na senaryo. Meron daw magsasaka. Can you imagine? Pagka nagtanim sila,
Yung seeds, pag nagsaboy o nagtanim, pag naghagis ng mga buto para itanim, ano yung unang senaryo? Some seeds were eaten by the birds. Tama ba? Hindi lahat ng itatanim ng magsasaka, tutubo. Bakit? Yung iba, paglapag na paglapag, kakainin na ng ibon. So ganun din dito, pag nag-invite kayo, may senaryo na ganun. Iimbitahin mo, hindi darating. Na-Indian ka. Pag na-Indian ka, in ka na. Pag tinanong ka ni success partner, akala ko may invite ka. Tandaan mo yung parable of the seed. Sabihin mo na lang, they were eaten by the birds. Alam mo na. Number 2 scenario, some fell on rocky grounds. Ano yung rocky? Mabato. Pag tinanim mo, pag hinagis, tutubo, pero hindi magtutuloy kasi rocky grounds. Ibig sabihin, mabuto. Pangatlong senaryo, some fell and eaten by the weeds. Ibig sabihin, tumubo, pero kinain ng mga damo. Yung weeds ba? Kasi minsan, may hindi tumutubo kasi mas maraming yung damo or wild grass or everything. Kaya yung nutrients nung lupa, mas napupunta doon. So yung rocky ground, sino to? Yung una, eaten by the birds. Yung rocky ground, a-attend pero wala. Kahit patinin mo ng training, walang tutubong motivation sa kanya. Bakit? Iba-iba kasi ang mindset ng maraming tao. And it's okay. A-attend, hindi tutubo sa kanya yung interest or motivation. It's okay. Number 3 scenario, they were eaten by the weeds. Kinain ng mga grass. Sino yung mga yon? A-attend, mamomotivate sana, may tumubo, pero kinain ng negativity around them. Ni negative ng asawa, ni negative ng office mate, ni negative ng loved ones like parents and everyone. Hindi nagtuloy. So 3 senaryo na. Eaten by the birds, fell on rocky grounds, eaten by the weeds, pero may pang-apat. Some seeds fell on good grounds. Sino tong good grounds? Ito yung maganda yung kanyang binagsakan, good grounds, tutubo, at mamumunga. So in other words, 4 na senaryo. Sa 100%, 25, 25, 25, 25, 25% yung chance mo na may makuha kang tutubo at magtutuloy. Sa 3, bokya. Ganun talaga. Hindi lahat sa tong its, hindi lahat sa pusoy dos, sa'yo yung dos. Ang labo mo, boy. Hindi sa lahat ng panahon, pag nagpupusoy ka, nasa yung 4 na alas. Kaya nga ang tawag doon, pag nasa yung 4 na alas, luck. L-U-C-K, luck. Swerte. But most often than not, karamihan ng madadala mo, karamihan ng itatanim mo, hindi tutubo. Kaya anong ginagawa para maraming tumubo? Marami kang ihagis na buto. Kasi alam mo, sa bawat butong itatanim mo, hindi 100% tutubo. Hindi ka pabuhay sa mundong to, prinsipyo na sa Biblia yan. Pag hindi ka naniniwala, gusto mo ng sariling Biblia. It's already a universal principle even before the dawn of time. Sino makikisama sa'yo? Yung laws ng universe o ikaw ang makikisama sa kanya? Kaya wag sasama ang loob mo pag walang naniniwala. Kasi uulitin ko, baka hindi naniwala, they were eaten by the birds. Or they fell on bad ground, or they fell on rocky ground, or some of them, they were eaten by the weeds. May ganun ba kayong na-recruit? Magpe-pay in na, naging bato pa? May nag-pay in, nagtuloy after 1 week, seed zone ka na? Meron.
Kasi it happens to life. Life is happening to you. Ibig sabihin yung buhay nangyayari sa'yo. So normal yan. Kaya wag sasamaan loob pag may mga hindi naniniwala. Ganun talaga. Sa Ascendra, ang kailangan mo, ilan lang ang left and right mong gagalaw? Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawang gagalaw. Hindi dalawang magpe-pay-in. Magkaiba yun eh. Dalawang gagalaw. Minsan, nakakasampu ka na, wala pa yung dalawa mo. Minsan, nakakabenteng pay-in ka na, wala pa yung dalawa mo. Ganun talaga. Pag wala pa sa 10, hanapin mo na lang yung sa senaryong sinabi ko. Pero do it by volume. Kasi pag by volume, ang laki ng chance mo para makapag-build ng organization. So networking, direct selling is a numbers game. But instead of us calling it a numbers game, gitatawag ko na siyang volume. Kunin nyo sa volume. Parami. Damihan nyo, damihan nyo, damihan nyo. Kung gusto mong may makuha, damihan nyo yung kausap. Damihan nyo yung offer. I-offer mo yung business, i-offer mo yung product, business offer. Huwag kang hihinto. Why? Kasi sa kaka-offer mo, sa kakabenta mo, sa kaka-present mo, and by doing the numbers game, meron at merong mag-o-oo sa'yo. Sa parable of the seed, lahat ba bokya? Ang sama naman ng mundo kung lahat yun bokya. Sa parable of the seed, merong isang senaryo na magbo-bloom, na magfo-flourish, na tutubo. Ganon din sa'yo, kaya huwag ka mapanghihinaan. Yun lang yung iba-iba eh. Sa unang tanim, tubo agad. Pero huwag kang mag-alala. May experience mo rin yung eaten by the birds. Nauna lang yung tumubo. Meron naman, sa dulo tumutubo. Kasi puro eaten by the birds sa una. Either way, ang principle simple lang. Pag may no, may yes. At pag may yes, may no rin. Ganun lang yun eh. Hindi nag-i-exist ang isang bagay kung wala yung opposite. Paano mag-i-exist yung life kung walang death? Paano mag-i-exist yung day kung walang night? Paano magkaka-cold kung walang hot? Laging may opposite. Law of duality. Laging ganun. May babae, may lalaki. Kaya lang di na totoo yun minsan. Kasi may in-between. Ayan tuloy, nasa likod na siya. Ayaw niya nasa harap. Yan dati nasa harap yan last week eh. Nagets niyo ba siya? So, I want you to realize this because even Mark Zuckerberg when he started Facebook, alam niyo ba si Mark Zuckerberg nung nagsimula ng Facebook, nag-networking po yan. Nag-imbita siya ng classmates niya. Nag-present. Nag-forum din. Sa dami ng inimbita niya, 10 o 12 na mga dormmates, classroom, mga batchmates niya, ilan lang yung umoo? 3. Nag-home party rin. Nag-table presentation. Networking po yun. O ngayon, ang daming din naniwala. Yung 3 naniwala sa kanya, pang-4 siya. Multi-billionaire sila ngayon. Si Colonel Sanders of KFC, 65 years old. Nag-forum din. Nag-present. Ano pinipresent niya? KFC recipe niya. Ang daming humindi. Muntik na siyang huminto kasi they were eaten by the birds. Yung mga na-recruit niya, ayaw. Pero nagtuloy kasi naniwala siya ng recipe niya is unique. This is really delicious. Pasok sa taste ng maraming tao, pati budget pasok. Alam niyo ano nangyari? Hindi sa pagbibiro. Ang pinaka-paborito ko pong fried chicken, KFC. Sar sa parang, lam una. Gets niyo ako? Sar sa palang ulam na. Nung nagsisimula ako sa networking, yan lagi ang kinakain ko.
KFC. Yung combination na maanghang tsaka hindi maanghang, sa. Yes, ba? Isipin nyo lahat ng negosyante, how did they start? They started as networkers. They pitched the idea. Nagbenta, nag-recruit, naghanap ng investor, naghanap ng kaibigan na sasama sa kanila. Tignan mo yung mga mayaman ngayon. People like Jeff Bezos of Amazon, people like Elon Musk, people like Warren Buffett, people like Bill Gates. Nagawa ba nila mag-isa paputukin company? No. Nag-network tong mga to. Nag-recruit. Nung naisip ni Bill Gates yung concept niya, he pitched the idea to his friends, to his mother, to his father. Kaya nga nag-invest sa kanya eh. Ni-recruit niya yung tatay at nanay niya. Ni-recruit niya yung classmate niya. Ni-recruit niya si Steve Ballmer. Look at them now. Lahat na nagsimula sa negosyo, nag-network muna bago pumutok. Tas ikaw, laway lang puhunan, ayaw mo pa. Gets niyo ako? Pansinin niyo lahat na nagnegosyo, sa nagsimula, nag-recruit. Ano gagawin mo para umasenso dito? Mag-recruit ka din. Pag ayaw, wag kang hihinto. Sabihin mo lang sa sarili mo, parang ako lang si Mark Zuckerberg. Hindi pinaniwalaan pero ox lang. Parang ako lang si Colonel Sanders. Hindi pinaniwalaan pero okay lang. Gets niyo ako? Kaya kung hindi ka pinaniniwalaan ngayon, ox lang. You are Mark Zuckerberg in the making. Ha? Lagi niyong tatandaan to ha. Para pag nahihirapan ka, may babalikan ka. Oo nga, yung mayayaman, nag-recruit nga pala yun ah. So sila nag-recruit, yumaman, ako nagre-recruit, payaman din ako. Ganun lang pala yun. Nagets niyo ba? Kailangan pag nag-isip kayo dito, positively. Hindi yung pag nag-isip ka, sila nag-recruit, walang naniwala. Sa akin, wala ding naniwala. Ayaw ko na. So pag dumami yan, just like any other businesses, when the idea was bought, nung binili yung idea, people joined, people bought the products, ayan, lahat ng gagalaw, lahat ng bibili, lahat ng magbebenta, lahat ng magjo-join sa network mo, nagbebenta ng package, nagbebenta ng product, ikaw na nagsimula ng organization na yan, may kita ka at palaki ng palaki yan habang palaki ng palaki yung organization mo. Tingin ko ang magic word, pag palaki ng palaki to, palaki ng palaki yung income mo. Kaya pag maliit pa to, maliit pa kita mo. Kaya pag wala pa to, wala pang kita. Maliwanag. Sir, di pa ako kumikita, sir. Pag tinanong ko, ilan na ba kayo? Ako man lang, sir. Tama yan. Mas delikado yung mag-isa ka. Ang laki-laki na nang kinikita mo. Kasi walang mathematical explanation yun. Walang logical explanation yun. So, paano lalaki yung kita? As time goes by, lalaki to. Kahit mabagal pa, basta nadadagdagan ka araw-araw, imagine mo na lang to. Kahit 2 years kang mag-build, kahit 2 years kang mag-build, 2 years is 24 months, tama? First month mo, wala. Second month, wala. Third month, wala. Fourth month, fifth. Hanggang 24th month, for example. Pero pag dito, 24th month, kumikita ka lang, kumikita ka ng 600,000, yung mga months na hindi mo kinita, okay lang. Okay lang yung mga months na hindi mo kinita kasi yung mga darating na buwan, by the time na kumita ka, bayad lahat yung mga buwan na kinita. Are we clear? Parang kumbaga dito nagtanim ka lang. Pagdating dito, naningil ka. Pagdating dito, naningil ka. Buti sana kung dito, one time lang tong 500,000. By the time that you build your network, palaki na ng palaki yan. So lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng moments na hindi ka kumikita, bayad lahat yun.
Sabi ko nga sa isang post ko 1 year, 1 year of undistracted attention, 1 year of focused energy in this business. Yung 1 year na nagawa mo dito, yung 1 year pag pumutok ang network mo, bayad yung 5 years na walang nangyari sa'yo. And believe me, by the time that you get your result, people will remember your winnings. Ang maaalala ng tao, pagdating ng panahon na kumikita ka na, ang maalala nila yung mga panalo mo. Hindi naman nila maaalala kung ano yung pinaghirapan mo. Hindi naman nila maalala kung ano yung nangyari sa'yo na palpak mo. Ano message doon? Pag nanalo ka na, limot ng maraming tao yung talo mo. Kaya kung gusto mong malimutan nila yung talo mo, pilitin mong manalo. Kasi pag nanalo ka, justified lahat, validated lahat ng pinaggagawa mo na nila kalokohan. Clear? So imagine the power of this business. You have the opportunity to become a big entrepreneur just by building your organization like this. Na ano ka? Simpleng tao. Ano mahirap gayahin kay Mark Zuckerberg? Madaling mag-recruit Nag-forum din siya Nag-table talk. Nagpakita rin ng bilog-bilog. Ano mahirap gayahin sa kanya? Ba't hindi ka magiging Mark Zuckerberg? Pero kaya mong gayahin to. Kasi matalino siya. Ang talino nun. Yun ang mahirap gayahin. Jeff Bezos, ganun din, ang talino. Michael Dell, yung may-ari ng Dell Computers, ang talino. Bill Gates, ang talino. Jeff Bezos, napakatalino. Elon Musk, ang talino. Ang maganda sa networking, kahit hindi ka matalino, pwede mo silang gawin. Pero kikita ka rin. It's a great equalizer. Kahit di ka puti, kahit di ka Amerikano. Pero magagawa mo yung nagagawa nila. Kahit wala kang malaking puhunan. Kahit hindi maganda background mo. Kahit wala kang ipakitang credential. Kahit wala kang diploma, pwede. Kahit di ka nakapagtapos, pwede. Kahit wala kang NBI clearance, pwede. Sa trabaho, hindi ka pa nagsisimula, wala nang tiwala sa'yo. Bakit? Hiningan ka ng police clearance. Hiningan ka ng NBI. Dito wala. Valid ID. Dito wala. Ano gagawin mo lang? Magpipresent, magre-recruit. Pero katulad ka ng mga yumaman ng gusto. Nag-present, nag-recruit, nag-network din yung mga yan. Iba lang ang tawag nila sa networking nila. Ang tawag nila sa networking nila, sales pitch. But they pitch their idea. Ikaw ganun din. Nag-sales pitch ka rin, nag-pitch. Nagsabi ka rin, meron kang pitch na sinasabi. May sales pitch ka. Kaya lang ang tawag natin, networking. Pero pareho lang. Nag-recruit din sila katulad ng ginagawa mo ngayon. Na magkano puhunan mo? 8,500. Galit ka pa. Nagets niyo ako? Oh. You can choose your path. Either you become an employee, self-employed, mag-business ka, mag-invest ka. It's up to you kung anong gusto mong piliin dyan para maging financially free. Depende yan sa kung anong goal mo sa buhay. Wala pong masama sa apat na yan. Depende kung ano yung type nyo sa buhay. Kung ang type mo survival, dito ka na lang. Walang masama doon. Yung kumain ng 3 beses ang araw, okay na yun, dito ka na lang. Wala pong masama doon. Kasi kanya-kanyang goal tayo sa buhay Kung gusto mo nang sabi nila, simpleng buhay, dito ka na lang. Yung iba kasi, simpleng buhay, pero may gusto kasi, mas simple na buhay. Kaya nandito sila. Kasi the truth is, kung gusto nyo ng simpleng buhay, dito ka. Pero kung gusto mo ng simple, dito ka. Ano yung pagkakaiba ng simple sa simple?
Pag nandito ka, syempre may pera ka kasi alam naman natin yan eh. Ang mga mayayaman nasa B and I. Paggising mo, meron ka ng corned beef, hotdog, boiled egg, scrambled egg, sunny side up egg, champurado, may tuyo, fresh juice, meron kang oatmeal, meron kang banana, may peanut butter. Simpleng, simple. Wala kang ginawa, nandun na. Pero pag nandito ka, ikaw pa magluluto. Ligo ka. Tapos pagligo mo, paplansyahin mo yung uniform mo habang nakatapis ka. Nagmamadali ka. Sa kama pa. Hindi pa sa kabayo. Alam ko yun, ganun ako dati. Gets niyo ako? Pupunta ka sa garahe mo. Mamimili ka ng susi. May white, may gray, may blue, may black. Anong sasakyan mo? Ngayon, ang taas ng gasolina. Ang pipiliin mo, electric. Dito, ang dali lang. Taas gasolina, maglakad na lang. Mahal bilihin. Ang dali, wag na lang kumain. Clear. So it's up to you. But you and I know that if you want to become financially free, you have to find an opportunity where you can become your own boss. Because if you keep working for other people, you'll never become financially free. Alam na natin yun eh. Alam na po natin yun. Tama ba yun? Tama ho ba ako doon? So I hope sold out kayo sa idea na if you want to become financially free, mas magkaroon ka ng freedom, gumanda buhay mo, dapat sold out ka sa idea na dapat maging entrepreneur ka. Mag-business ka. Kasi kung kukumbinsin ko pa kayo na dapat mag-business ka para yumaman, mahihirapan ho ako sa inyo. Dapat ngayon pa lang, naiintindihan mo, na kailangan mong makahanap ng tamang opportunity para mag-business. Ayoko nang paliligoy-liguyin pa. At the rate that you are going right now, anong opportunity mo para maging negosyante? Ano ba mga risk? Pag nagnegosyo ka, ano kailangan mo? Parang ang dali kasi. Oh. Kung nandito ang time freedom, financial freedom, kung nandito yung masarap na buhay, para kumita ng malaki, o di mag-business, pero bakit maraming tao, 90% of the time, when we graduate, bakit nandito tayo? Number one, because of our mindset. Go to school, get good grades, and go look for a good job. Bata pa tayo, magtrabaho. Culture din yan eh. Hindi katulad ng mga Chinese, ng mga Jews, mga Indian, nag-aaral para magkaroon ng magandang negosyo. Tayo hindi, Pinoy, nag-aaral para magtrabaho. So, ang hirap basagin ng business idea. Ang networking, nandito po siya sa business. Nandito sa right side of the quadrant. So, can you imagine, kung nandyan po ang freedom, bakit maraming tao hindi nagbe-business? Because of, number one, ano sabi ko? Mindset. Number two, because of lack of resources. Walang puhunan. Walang kapital. Number three, lack of idea. Kahit may kapital ka ngayon, anong gagawin mo negosyo? Ang hirap maghanap ng idea. Am I right? Am I right? Oh. Number four, lack of skills. Kasi resources, idea, and skills bukod sa mindset. Kaya maraming tao, di na lang nagbe-business. Kasi ang hirap mag-business eh. Mga kapital ka, mag-iisip ka. Kailangan magaling ka pa. Kailangan makoneksyon ka pa. Tama ba? Kaya pinakamadali, maghanap na lang ng 8 to 5 job. Basta graduate ka. Andali. Pero dahil mas madali yun, mas limited ang growth. Dahil dito mahirap, mas exponential ang growth. Eto pa masakit. Ang business hindi madali. Namuhunan ka, may idea ka, ginaya lang ng kapitbahay mo. Binaba pa yung presyo, tapos ka agad. Ilan bang business ang nagkaganon? Ang ganda ng idea, pero ginaya lang, namatay siya.
Tapos hindi pa siya magaling and everything. Ano nangyari? 2 to 3 years, maraming businesses nagsasara. 95% of startup within the next 2 to 3 years nagsasara. Sa MLM lang eh. Ang MLM napakataas ng mortality rate. After 5 years, most MLM companies, they close down. Ang hirap magnegosyo. Kasi ang daming factors eh. Experience, skills, idea, talent, yung galing mo. So ang daming mga hindi makapagnegosyo. Pero can you imagine this? Ano ang sa networking? Tignan mo pag nag-join ka sa networking, of course, kailangan may puhunan. Exchange of energy yan eh. Pag laway lang puhunan, laway din ang tubo mo. Eh kahit gara-gara po na laway yun, walang value yun, baho pa. Buy into the system. Pag nag-networking ka, most networking companies, pag join mo, may sistema na. May proseso na. May produkto na. May idea na. May marketing plan na. May warehouse na. May office na. Kulay orange pa ang upuan. Kulay orange yung mga tao. May gwardiya and everything. Pag nag-join ka, it has already a system. Mamumuhunan ka na lang to become a part of the system. Ano inisip mo? Of course, yung ibang bagay ang inisip mo, yung marketing, paano ka mag-aalok, paano mo ipabranding yung sarili mo, paano mo ito ipapasok sa mga kaibigan mo. But 90% of the time, yung idea, hindi na ikaw ang nag-isip. Pagpasok nyo dito, gawa na yung product. Pagpasok nyo, may complan na. Pagpasok nyo, may IT na. Pagpasok nyo, may counter na. Kumpleto na. Para kang nakipag-partner sa negosyo. Na yung partner mo, milyon ang puhunan. Partner kayo. Partner tayo. Pero pagdating ng kitaan, hating kapatid o minsan mas malaki pa ang kinikita ng distributor. When you compute the marketing plan, ang payout natin, mas malaki ang payout namin kaysa naiiwan sa kumpanya. Kami pa nagbayad ng supply, ng warehouse. Kami pa nagbayad ng IT. Ikaw magkano bayad mo? 8,500. Reklamo ka pa, boy. Nagets mo ibig ko sabihin? Pero we did all the works for you. Not only that, the best value na pwede niyong makuha sa Ascendra International are trainings, are the master class, are the strategies, the clarity program. Kayang i-provide ng maraming kumpanya yung products, warehouse, marketing plan, IT. Pero ang unique sa Ascendra International is our clarity program, our strategies, our training. Yung gagawin mo, nakasama na yun sa binayad nyong 8,500. Wala ka ng ekstrang babayaran. May mga special trainings from time to time. Pero more importantly, you're part of the system na meron ka ng sistemang susundin. Hindi na ikaw ang gagawa. Hindi ka na mangangapa. And yet a lot of people do not see the importance, do not see the advantages. Kasi nga, nahihirapan silang tumawid. Kasi yung pagtawid against their core values, against their program. May mga uma-attend ba dito na galing sa side quest ngayon? O wala? Meron? Nicole, wala? Sino? Yung prospect galing sa side quest, meron? Oh. Imagine yung babasagin natin sa maraming nag-aaral. Go to school, get good grades. Tama naman yun. Pero, the good thing about this is that as early as now, na ma-mindset natin yung mga estudyante that it is better to be an entrepreneur. Maraming hindi makatawid. Pero because of our program, marami tayong naitatawid sa business. Hindi lang naiintindihan na maraming tao gaano kaganda yung networking. But I'm telling you, this could be your exit plan para tagdating ng panahon, may maganda kang retirement plan. You can leave your jobs one day. You can fire your boss one day. You can declare every day a holiday one day. Ang sarap ba nun? Yung pwede mong i-declare, holiday ako ngayon. Kasi masakit ang katawan ko. Hindi ka tulad sa trabaho, pag masakit katawan mo, pasok ka pa din. Pag masakit ulo mo, pasok ka pa din.
Lalo na pag ubos na yung mga leave mo. Dito nakatawid ka na. Titiisin mo lang kasi pag nag-business ka, hindi biro. Bakit mahirap? Kasi yung expectations mo hindi nagkakatotoo. Ba't mahirap? May mga rejection. Ba't mahirap? Magbibuild ka from zero eh. Ba't mahirap? Hindi to 15 at 30 eh. Hindi ka tulad sa trabaho, 15 at 30 may sigurado. Sa business, 15 at 30 na, pa din. 2 months na, wala pa din. Nasana yung kalooban mo tuwing 15 at 30 meron eh. Pag nag-business ka, hanggat hindi pa lumalaki, pa. Wawa you. Kailangan tagalan mo yung period na yun eh. You read the story of Robert Kiyosaki when he left his job. Saan siya natutulog? Kotse. Tiniis nila yun. Years na natutulog sa kotse. Nung empleyado, ang sarap ng buhay, nasa kama eh. Nagnegosyo, kotse. Saan ka? Ang dali nga namang mag-quit. Ang daling sabihin sa sarili, lintik naman dati sa kama ako eh. Ngayon sa kotse. Yung temptation to quit is really high pag nandito ka. Kasi hindi comfortable. Kasi magbibuild ka. Kailangan dito matibay ang loob mo. Kaya dapat alam mo dahilan bakit ka nagne-networking. Alam mo dahilan bakit ka nasa Ascendra. Such that when things are hard, yung dahilan mo ang laging magre-remind sa'yo, bakit ka kailangan magpatuloy. Kaya kung wala kang dahilan, bibigay ka. And ang dahilan mo dito, I want to become successful because, simple lang, I want to take control of my life. When you are in control, your freedom is in your hands. Your time is in your hands. You can help more people. You have more freedom. Hindi ka hawak sa leeg. So ang pinaglalaban mo dito, freedom. Ang pinaglalaban mo pag nag-networking, nag-Ascendra ka, mga pangarap mo, mga mahal mo sa buhay, yung exit plan mo, yung retirement mo, yun ang may naglalaban dito. Kaya hindi madali. Pero pag ang pinaglalaban mo dito is makaraos lang, huwag ka na dito. Dito ka na lang. Kung ang goal mo, mag-survive lang sa buhay, I do not encourage you to join Ascendra. Kami rin mahirapan sa iyo eh. Kasi ang gusto mo, survival lang eh. Ang kailangan namin sa Ascendra, fighter. Ang kailangan namin dito, freedom fighter. Kailangan namin dito, mataas ang goal sa buhay. Kailangan namin dito, leader. Kailangan namin dito yung may gustong makuha. Gustong magbago ang buhay. Pero kung ang gusto mo, so-so lang, so-so ka. Are you with me? So dapat alam nyo kung ba't ka nandito. Ilan na ang yumaman sa networking? I've been here for 30s. I've seen so many things already. Dating nakatira sa ilalim ng tulay. Squatters area. Ngayon may sariling bahay, may sariling swimming pool. Ang mga anak yung mga anak nung nakatira ho sa ilalim ng tulay, hindi sanay maligo. Nung nagkabahay, hindi sanay sa shower. Ilan na nakita ko, tricycle driver, humataw, yumaman. Housewife, yaya, maid, hardinero, driver. Ako nung araw, nung nagne-network ako, nag-home party po ako sa Baseco, sa Tondo. Squatters area. Nagkaroon ako ng downline. Tricycle driver, si Noriel. Pinupuntahan ko, nag-home party ako. Bago ka makapunta sa bahay nila, may iskinita, hindi ka pwedeng ganito maglakad. Kailangan nakaganto ka. Pag may kasalubong ka, magtitinginan kayo kung sino mo nang aatras. Ako nang aatras. Sige. Tapos tuloy na naman ako. Pag may kasalubong na naman ako na naman aatras. Kasi mga taga doon sila eh, bisita ka. Siyempre sila muna. Baka saksakin ka eh. Oh. Saan mo dadalhin si Noriel? Para kumita ng 50 mil, 80 mil. Saan mo dadalhin yun? Tricycle driver nga, elementary lang natapos eh. Ni call center nga, hindi pwede yun eh. Pero sa networking, equal lahat ng tao dito. Kahit wala ka pang natapos, kahit sino ka pa, kahit di ka matalino, pipi nga meron eh.
Asa na ba yung mga wala ngayon eh? Pipi nga. Oh. Sabi sa akin ng isang founding partner, sabi ni Kim, 3 po sila dati. Ngayon po, 7 na sila. Lagot kayo, dumadami na sila. Ikaw kumpleto ka. Nakakapagsalita. Hanggang ngayon wala kang payin. Ito paano? Kaya pag ikaw wala kang payin, yari ka sa akin. Papakausap kita doon. Ipapatraining kita doon. Sila nga nagawa. Gets ba ako? Kung hindi ko nakilala si Noriel, nasa na yung mama? You get the point? Kayong mga ascenders, leaders dito, hindi sa pagda-down. Ilan ng domestic helpers ang napauwi nyo because of our business? Si Nicole, gasoline boy. Nung na-recruit, ilang taong ka na-recruit, Nicole? 19. Sino nag-recruit sa'yo, Nicole? Aldem. Pinusakal ka? Online. Na-recruit ng electrician. Anong tinapos mo, Nicole? Grade 12, gasoline boy. Nag-networking. Nag-ascendra. Ngayon, nagda-drive ng bagong kotse. Ano nga yung kotse mo? Raptor ba? Mitsubishi Export. Pick up yun, di ba? Hindi. Mini SUV. Gasoline boy. Di ba mas masarap yung gasoline boy ka na ginagasolinahan mo yung sarili mong sasakyan? Si Aldem, electrician. Sino pa yung iba dito? Hindi ko nababanggitin. Huwag mong pag-networking. Wala sanang networking. Nasaan tong mga tao? Kaya ascenders, leaders, do this because you have a moral obligation. Hindi mo alam yung mga nai-invite mo, nare-recruit mo. Channel ka para magbago ang buhay ng mga taong ito. Hindi to kitaan lang. Hindi to join ka, kita, hindi eh. Hindi yung may magpe-pay-in sa'yo, hindi eh. Ikaw, Reden. Ano, ilang taong ka na? 19. Halika dito para makita ka nila. Tayo. Tayo. Ay, nakatayo ka na pala, sorry. Nakausap ko ako sa last week eh. Ano background mo nga, Reden? Lechon boy. Lechon boy. Lechon boy. Malamang nagle-lechon ka. Ilang years ka ng lechon boy? 2 years. Paano ka na-recruit? Online. Kilala mo ang lechon boy. Nakaka-recruit ka na? Yes po. Nakaka-paying ka na? Kumikita ka na? For the last few months, parinig mo sa kanila, yung pinag-usapan natin, ilan nga ang naging direct mo? 9 po. 9. Lechon boy. Kung hindi ito na-recruit, nasan ka ngayon? Nagre-lechon pa rin. Ulit. Kung hindi ito nag-networking, lechon boy pa rin. Pwede ka maging macho dancer. Di pwede. Due time man Jude. Pwede mag-artista. Di sa dinadaon ka. Ano tinapos mo? Grade 10. Pwede mag-call center? Fluent ka mag-English? The Hints. Saan ang probinsya nyo? Palawan. Ano background ng parents mo? Farmers ang parents. Most often than not, kung pag ang parents, farmer ang mga anak, farmers din. Pag ang tatay, mekaniko, minamindset ang mga anak, magmekaniko rin. Farmers ang tatay, nag-lechon boy dito sa Manila, na online. Ngayon, nakakapagpa-pay-in. Di hamak naman na mas malaki na kinikita niya ngayon sa Ascendra kaysa nung nagle-lechon siya. Eh, malaki pa nililechon niya kaysa sa kanya.
Palakpak international. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Why you have to fall in love with the business? It's very simple. You don't do this, what choice do you have? Kung wala networking, nasan po si Lechon Boy ngayon? Nasan si Aldem? Nasan si Nicole? Nasan yung ibang tao dito? Come to think of it, you have to fall in love with this business. You cannot fail in this business. You have to do your best. Kasi pag hindi mo to ginawa, what choice do you have? Siyempre, yung iba dito may choice. Pero most often than not, marami sa inyo walang choice. Tapos mahirapan ka lang, ayaw mo na. Ma-reject ka lang, ayaw mo na. They were eaten by the birds, ayaw mo na. Kaya kahit mahirap, okay lang. Kahit 2 years bago mo magawa, okay lang. 2 years of focus, 2 years of undistracted energy. After 2 years, nagdadalawandaan, 300,000 ka. Sulit lahat ng pinaghirapan mo. Kaya mahalin nyo to. Labas nyo yung best nyo. Kung meron kayong opportunity wherein doon mo ilalabas yung best mo, dito na yun. Kasi saan nyo ilalabas yung galing nyo? Kaya kung may natatago kayong anting-anting bertud at agimat, this is it. Ilabas nyo na lahat. Kasi lahat sulit yan pag naging successful ka sa Ascender International. Okay ba? Oh, ito yung mga choices mo pagka gusto mo nasa E-quadrant ka. Huwag kayo magagalit kahit nag-100,000 kayo buwan-buwan, di pa rin kayo mayaman sa Pilipinas. Pag nag-100,000 ka kasi ang gastos mo nandyan din. Nung nandito ka sa 12,000, ang pagkain mo, turo-turo. Guess what? Amazing ang human psychology. Pag lumalaki income, lumalaki rin ang gastos. Magugulat ka, yung 12,000 kasya. Nung nag-100,000, di na kasya. Totoo yan. Magugulat ka sa buhay, nung nag-benching kumil ka, kasya naman. Nung nag-100 na, kulang pa din. Kasi tumataas ang lifestyle. Dati Jolly Jeep ka lang eh. Nung makita mo, nagmamaxes chicken ka na. Kasi sawang-sawa ka na sa Jolly Jeep. Gets niyo ako? Oh, why network marketing? Sa kapital, tingnan nyo, kapital, tapos itong taas. O, pagka ikaw syempre nag-employment, may tuition fee, mag-aaral ka rin. Do you know that it takes years to prepare to become an employee? Sa networking, kailangan ka rin ma-prepare, kaya kailangan merong training. Traditional business, malaking kapital, malaking kita. Dito sa atin, maliit ang kapital pero unlimited ang kita. Kahit pa 200,000 ang nilabas mo, guess what? Maliit pa rin. Isang beses ka lang naman maglalabas na nun eh. Hindi naman namin kayo paglalabasin uli nun. Bawal ang multiple account dito. Pag may nagpa-multiple account sa inyong success partner nyo, sumbong nyo sa akin. Tutulak ko palabas. Bawal po yun dito. Walang multiple account dito. Single account policy lang tayo. Remember that. Kaya kahit maglabas ka ng 200, isang beses lang yun. And come to think of it, at 200,000, magkano kikitain ng 200,000 nyo? Tell me. Oh, honest opinion lang. Anong negosyo ang kayang itayo sa 200,000? Traditional business. Ha? Computer shop. Pwede? Magkano kinikita sa computer shop? 1 million a month? Ano pa? Ha? Bigasan. 200,000 pwede, tama? Kayang kumita dito 500,000 a month? Ano pa? Water station, sari-sari store, ano pa? Ha? Ang hirap ng idea, no? Pwede kang bumili ng franchise ng Jollibee? Ni reservation nga, hindi pwede to eh. 20 to 25 million. Application niya, pila pa ang franchise ng Jollibee. Hindi ka basta-basta dahil may 20 million ka lang, bibigyan ka. Hindi. May background check. Merong credit history, meron lahat bago ka bigyan ng prangkisa. Oh. Ano pa puhunan? 200,000 po. Taho, pwede. Fishball, pwede. Ukay-ukay, pwede. Pwede ka magtayo ng tindahan, butik sa mall? SM? Eh ito, ako, permit pa lang, done ka na boy.
Ano pa? See? Lalabas ka ng 200 pero ang kita barya. Networking. Ascendra, 200,000. Maliit sa una, executive ka. Maliit sa una, maliit sa una. Pero guess what? Makakuha ka ng kapwa executive mo, 40,000 po yun. Makadalawa ka, 80,000. Makalima ka, 5 times 40,000 pesos, 200,000 pesos. Dito, 200,000. Naglabas ka, computer shop. Ilang customer ang kailangang maglaro sa'yo para kumita ka ng 200,000 a month din? Ilan ang batang sisirain mo buhay? Kasi nasa school, wag na kayong pumasok, mag-games na lang kayo. Tama, mali. Gaano kahirap magnegosyo? Pag nag-computer shop ka para dumami customer mo, magpa-flyer ka. Magne-networking ka din. Kakausap ka. Tatawagan mo mga kaibigan mo. Pag nagtayo ka ng restaurant, ganun din. Yung mga kaibigan ko nagtatayo ng bar, restaurant and everything, tinatawagan ako, Georgian, kain ka naman dito. Nagne-networking din. Nagre-recruit din. Kahit anong itayo mong negosyo, magre-recruit ka pa rin. O, kapital ang baba, ang earning potential ang laki-laki. Saan ka pa? Overhead expenses, meron sa employment, mamamasahe ka eh. Traditional business, meron din. Papasahod ka na empleyado, may renta ka, may tubig ka, may meralco ka. Sa networking, meron din. Kakain ka. Tubig. Internet. Hirap naman walang overhead. Kaya dito, samahan nyo ng pagbebenta para meron kayong panggalaw. Hindi yung laging penge upline. Upline, penge panggalaw. Bakit? May gagalawin ako. Ha? Gagalawin ko yung network kong natutulog. Risk, meron din. Traditional business, very high. Network marketing, very low. Again, you can only fail in this business if you quit. Skills, kailangan mo sa employment. You are trained for 15 years to have employment skills. Traditional business, kailangan mo ng business skills. Uulitin ko, it takes 2 to 3 businesses before you can actually perfect anything. Network marketing, napapag-aralan pa. May training pa tayo. May personality development. Ilan ba ditong nag-join ang napakamahiyain? Ngayon makapal pa mukha niya kaysa sa upline niya. May ganun ba kayo? Totoo yan, dito kakapal ang mukha mo. Dito matututo ka magsalita, dadaldal ka, magugulat ka sa bibig mo, nagsasalita na mag-isa. Pati panaginip mo, Tok. Time. Lahat kailangan ng time. Probability to achieve your dreams, again, if survival lang, mag-employee ka na lang. Traditional business, relative ang realization ng dreams mo sa success ng business mo. Network marketing, very high. Alam niyo ang kalaban niyo po dito sa business na to, sarili niyo. Kasi nadi-discourage ka, pag napanghihinaan ka, pag nare-reject ka, pag yung expectation mo hindi na nangyayari, ikaw din nagpapakwit sa sarili mo. Ang pinakamatinding problema ng maraming tao, hindi sila naniniwala sa sarili nila. Wala silang tiwala, hindi sila magaling. I am not enough. Yung belief system nila napakababa. So why network marketing? Because you can apply the law of leverage. The most important technique to wealth is law of leverage. Gusto mo yumaman, maparami mo dapat ang sarili mo. You can become your own boss in this business. It's a portable business wherever you go. Hindi katulad pag may traditional business ka, hindi mo mabibit-bit to eh. Subukan mo computer shop, mabit-bit mo. Water station, mabit-bit mo. Sari-sari store. Ito, wherever you go, basta may cellphone ka. Ilan ba dito ang nagsuswitch on, ang gamit nyo? Cellphone lang. Kahit nasa bahay kayo, nakakapagnegosyo kayo. Basta may iPad, meron kayong laptop, meron kayong phone, may tablet. It's a family business. Andito yung mga magkakapatid na Despi. Ayan o, kambal. Andiyan pa si Sarah. Tama ba?
Oh. Sino pa yung magkakapatid dito? Si Nicole, nandito yung kapatid. Magkapatid. Sino pa? Yun nga, yung kapatid ni CFO natin, si Francis Fujian, palakpakan nyo nga, kasama dito. Magkakapatid ba kayo? Kasi magkaka-height man din. Kayo magkapatid? Tayo kayong dalawa. Tayo kayong. Ayan lang. Palakpak. Harap kayo sa kanila. Harap kayo sa kanila. Palakpakin nyo magkapatid. Magkapatid. Pareho pa naka-brown. Sino mas matanda sa inyo? Ikaw. Mukhang hindi eh. Sino pa yung magkakapatid? Di ba ang ganda ng business na pwede mong isama yung mga mahal mo sa buhay? Where can you find that kind of business na pwede mong isama? Ang rule sa traditional business, guess what? Huwag mong isasama ang mga kapatid mo, kamag-anak mo sa traditional business. Away-away kayo. Pero dito pwede mong kasama. It's a helping business. Paano magbabago buhay ni Nicole kung hindi siya natulungan ni Aldem? Can you imagine, ang ganda, meron tayong kasamang gasoline boy na umasenso simply because there is someone who sponsored him. So that the sponsoring is actually a responsibility because every time you sponsor someone, you become a channel. Ikaw yung nagiging instrument para magbago ang buhay ng nakukuha mo. Hindi magbabago yung buhay ng mga binabanggit ko mga tao kung walang distributor na nag-sponsor sa kanila. So it's a helping business. International business. Sino po dito ang OFW? Raise your hands. Ma'am, saan po kayo galing, ma'am? Japan, palakpakan naman natin, galing Japan. Care of Neil, nakabakasyon po kayo ngayon, ma'am? Ano pong work niyo sa Japan? Airport. Ilang years na po kayo sa Japan, ma'am? 30. And paano po kayo na-invite ni Neil? Online. It's an international business. Nandito si Neil, in-invite taga-Japan. Pinauwi para umattend ng Module 1 ni Jurgen. Pakagaling naman. Jermaine, Saudi, ilang years? 4 years. Pasalamat ka ba? Nandito ka na o nasa Saudi ka? Binobomba Saudi. Tama ba, Jolene? Anong work mo, if you don't mind? All around. Grabe. All around. Masarap na work yun kasi pag all around, pwede ka rin boss. All around eh. Pwedeng amo ka. International. Paano ka na-recruit? Online. Nasaan yung nag-recruit sa'yo? Pilipinas o nasa Saudi? Andito. International business. Habang nandito ka, pwede ka makapag-invite sa... Bago ako makapag-meeting dito, si Jackie, pina-meet sa akin online, yung isang leader nila na nasa Papua New Guinea sa Ley. International marketing. Sino pa yung galing abroad? Saan ka galing, ma'am? Saudi din. Salamat, nandito ka na? Yes. Ikaw, ma'am? Saudi, Qatar. Saudi na nasa Qatar o Qatar na nasa Saudi? Ibig sabihin, dalawa, nasa Saudi na, nag-Qatar pa. Grabe Middle East. What a blessing na merong Ascendra International. Okay, sa nandun ngayon. Qatar din, di ba? Minisil. Saudi, minisil din. Awan ng Diyos, walang missile sa Ascendra. Sino pa? OFW. Ma'am, saan po kayo? Croatia, ang ganda doon. Europe. Ganda dyan sa Croatia, isa sa mga Eastern Europe, isa sa mga gusto kong puntahan. Sino pa? Saan po, ma'am? Kuwait, nako, pasalam. Ba't nandito lahat na Middle East man din? Ikaw. Singapore. Tsaka Israel. Israel. Sipin mo yung Israel ngayon, no? Pag may nagsasiren, sa bunker kayo. Palakpakan po natin. Less na risk because come to think of it, worst comes to worst. Worst comes to worst. Dahil nagkakamali doon, worst come to worst. Worst comes to worst. 200,000 walang mangyari. Ikamamatay mo. Maghihirap ka.
May nakita na ba kayong nawalan siya ng 200,000, naggagagapang sa daan, humirap ako dahil sa 200,000 eh. What is 200? Kung sakali mang kung walang mangyari, hindi mo ikakahirap yan. Kung walang mangyari. Eh kung may mangyari sa'yo. Kung may makuha ka sa right mo, Joseph Lim, sa kanan mo, Don Bade. Left and right. What if makabutas ka? What if your energy is so positive that God sees your effort and the universe rewards you for what you're doing? Because at the end of the day, let me tell you this, it is not only humanly effort na kailangan mo dito. You need grace. Because grace speeds things up. Pinabibilis ng grasya ang mga bagay-bagay. What if you're a good person? What if you offer value? What if sincere ka sa heart mo? What if you're very forgiving? What if you keep helping a lot of people? What if you have a good intention? What if ang energy mo positive? What if joyful ka, blissful ka? What if you're a person who is really true to other people? Do you think may positive energy, babalik yan? Do you think babalik yan? Do you think pag lagi kang nasa beautiful state mo, beautiful state is a state wherein you are happy, you are positive, you're just confident, you're faithful, you trust God, you trust the process, you have positive energy? What if lagi kang nasa beautiful state instead of the ugly state? Ugly state is a state of suffering, pain, jealousy, bitterness, unforgiving, negative. What if lagi kang nasa beautiful state, do you think? Uulanin ka ng grasya? So sometimes baka hindi ka nakakabutas dahil you're always in your ugly state. What if makabutas ka left and right? Gumalaw. Tapos ang usapan. Tandaan nyo to. Naghahanap ka, tama? May na-offer ka maganda, tama? At the other side of the universe, may naghahanap din ng ino-offer mo. We are looking for people who are also looking for us. Lagi kang may kadugtong. Hahanapin mo lang yun. You know, before God created tayong lahat, ginawa niya muna yung mga provisions. When I say provision, ginawa niya muna yung mga pagkain. Hindi niya inuna yung kakain sa pagkain. Inuna yung pagkain. For example, the birds. Before God created the birds, ginawa niya na yung mga pagkain ng ibon na yun. Prutas, everything. Hahanapin na lang ng mga ibon na yun kasi hindi sa kanila isusubo yun eh. Ang trabaho ng mga ibon, hanapin yung mga yun, pero gawa na po yun. Now, I have good news for you. Bago kayo tawagin sa Ascendra, ginawa na yung mga taong magpapamilyonaryo sa inyo. Bago kayo tawagin dito, ginawa na yung prospect nyo, ginawa na yung network nyo, handa na yun. Hahanapin mo na lang kasi hindi po yun kakatok sa bahay. Hindi yun magsasabi, ako ang sugo, ako magpapamilyonaryo sa'yo. Tigil-tigilan nyo na. But ang confidence ninyo should come from the idea na gawa na yung mga taong yan. Na meron nang magpe-pay-in sa inyo. Naka-line up na mga mag-e-executive sa inyo. I-align nyo na lang yung energy sa kanila. Ano mo mahanap yun kung ang energy mo negative, kung ang energy mo ang hirap, kung ang lagi mong hinahanap 8-5, kung ang lagi mong sinasabi ang hirap ng executive, boy, ang hirap po eh. You have to align your energy because those people, that opportunity, those opportunities are already given. You just have to align. Eh ikaw, kaya hindi ka ma-align, wala kang ginawa kundi mag-worry. Ang hirap, wala akong mahanap. Scarcity mentality ka eh. Kailangan meron kang abundance. Kailangan meron kang, andyan lang sila. Marami yan, kaya yan. Abundant, hindi mahirap ang buhay, hindi mahirap ang 200,000. Affordable yan. Maganda ang Ascendra. Hindi yung pag nahihirapan ka,
Duda ka na. And that's why yung manifestation nadidelay because of these things. Align with your goals. I-align mo siya. Ang number one na nagmi-misalign sa inyo sa goal nyo, yung worry ninyo. Yung duda ninyo. You always pray at night. I'm sure a lot of people are praying. Pero pagkatapos mag-pray, pagkatapos mag-pray, kaya talaga? Nag-pray ka pa? Ibibigay kaya talaga sa akin? O kaya naman, sana ibigay na. No. Pag nag-pray ka na, let go. Let go na. Huwag mo na sabihin, sana ibigay. No. Nag-pray ka pa kung pagdududahan mo rin yung sinasabi mo. Do it with proper energy. Why network marketing works today? Again, because of the power of leverage. People want more freedom. Power of collaboration. Ang networking ngayon, hindi na yung katulad nung araw na kailangan mo gawing full-time. You can do this while doing other things. Why it will work? Because the lifestyle of true network leader is what? Ano ba lifestyle ng mga true network leader? Ang lifestyle dito ng true network leader, may freedom, may time freedom, may personal freedom. Ngayon po kasi, lalo na dun sa mga umasenso ng gawa ng technology, yung mga content creators, yung mga influencers, ang lifestyle nila, they do not work for someone else and yet they are free. They do not work for someone else, gamit lang technology pero nakakapag-travel, may lifestyle, may freedom. Di ba masarap yung buhay na hindi mo na kailangan tignan ng presyo ng mga kailangan mong matikman at bilhin at isuot? Do you like to come to a point where pag bumili ka, hindi mo alam kung ano yung mga presyo pero pagdating sa counter, wala kang pakialam sa presyo, babayaran mo na lang? Hindi ba mas masarap kumain yung pag binuksan mo yung menu, nakatingin ka sa kaliwa, yung ulam, yung pagkain. Hindi katulad pag wala kang pera, nakatingin ka sa kanan. Pinakamura, iced tea. You get the point? Hindi ba mas masarap yung meron pinabibili sa inyo yung mga anak nyo that you don't have to tell them, wag anak, it's expensive. Hindi ba mas masarap yung kayong family nagta-travel abroad? Kayong mga binata dito, bago kayo mag-girlfriend, dali nyo naman yung nanay at tatay nyo sa Hong Kong. Habang malakas pa sila. Huwag nyo silang pagdadalindan sa Disneyland, natotorturin nyo. Kasi matanda na sila nung nadala nyo. Nakakapagod doon, ang laki-laki, ang init pa pag summer kayo nagpunta. You owe it to your parents. Hindi ba mas masarap yung sasabihin mo sa kanila na meron silang all expense paid trip sa Hong Kong Disneyland at saka sa Ocean Park? Deserve nila yun. Bago man lang sila mawala sa mundong to. Kayong mga lalaki, unahin yung maging successful. Galingan ninyo para kayo ang maging presyo, kayo ang maging premyo pagdating ng panahon. Work so hard, become so good that one day you will become the prize. Work one day that you become so valuable. Because sa totoo, itong mundong to, magkakaroon ka lang ng value pag successful ka. Kahit anong galing mo, pag wa ka pera, mas magaling sa'yo yung bubo na may pera. Pag Pasko, sino sikat? Yung may pera. Oh, pila kayo dyan, pila. Paldo eh. Pag ikaw matalino lang, wala kang pera, pwede mong gawin. Oh, pila kayo dyan, pila. Ito talino ko. Pwede ba yun? Pwede. Hindi pwede. Kaya sa pamilya, laging pinakikinggan, di yung matalino. Kahit bunso, pero nasa Amerika. May pera. Yun ang pakikinggan. Sorry, pero yun ang kagawian sa mundo. When you have the money, when you have the power and authority, guess what? Ikaw ang pinakikinggan.
Kaya become so valuable by working so hard to become successful. Pioneering ang Ascendra. Can you become successful in a startup network marketing company? Of course! Basta yung company na yon nakapag-develop ng strategies to ensure steady growth, constantly expanding its product lines, and using advanced system and technology to operate both locally and abroad. There's going to be a big blowout in this decade. Only the strongest, the best run, the best managed, the best products, the best compensation plans will ever survive. Welcome to the wonderful world of Alliance Program. Nagpasag na internationally. Ayan tuloy. Cut! Ha? Ayan. There's going to be a big blowout. Ayan. 15 years ba naman eh. Ang maganda, katulad ng kamiting ko kagabi, ang Ascendra, hindi lang tayo nasa pioneering. Very unique ang stage ng Ascendra ngayon because we're not only a pioneering company but we are in a momentum stage already. Magkaibang idea yan eh. Maraming company, pioneering lang. Meron namang company nasa momentum kasi 5 years na sila, 6 years na sila. Ang unique sa Ascendra, may momentum. Bakit may momentum? Sa Zoom. Sa mga oras na to kung saan-saan forum nangyayari. Si FP Albert at saka si Don nasa Cebu. The last 2 days on the spot, nag-big day sila sa Cebu. Guess what? On the spot. 5 pay-ins on the spot. While ongoing, kanina magka-meeting kami ni CSO, board meeting namin tuwing Monday. After 6:30, he pulled out. Punta naman siya sa branch natin sa AIC sa Ortigas. While nangyayari to, ongoing sa Daraga and Naga. While nangyayari to, marami tayong kasama, internationally nag-expand. We're getting so big, so fast. Pero ito yung danger. Pag yung company nasa momentum, tas hindi ka nasa momentum, may mali. Kailangan masabayan nyo yung momentum ng company. Kung pag ganun yung company, rapidly growing, dapat yung activity mo rapidly growing din. Dapat yung activity mo mabilis din. Kasi sayang na ikaw nasa momentum pero hindi mo sinasabayan yung momentum stage na to. So work hard. Yung kilala ko sa inyo nagti-3 sessions ng switch on, ilang oras na lang ang tulog nyo. Magsisimula kayo ng 1. First session, 1 to 5. Second session, 7 to 12. Third session, 1 a.m. to 5 a.m. Uuwi kayo, matutulog, gigising uli ng 1:00. It's okay. Work hard. Todo. Do not sleep. You get enough sleep when you die anyway. Hindi, matulog din kayo. Walang namamatay sa sobrang sipag. At ang nabibiyayaan sa mundo yung sobrang masisipag. Kung may swerte man, alam nyo kung sino? Ang mga masuswerte yung masisipag. You become lucky when you work hard. Kahit walang nangyayari, sige lang. Kahit laging, alam mo yun, laging buta. Minsan pag nagbubukas kayo ng baraha, minsan nauuna yung 2, 3, 4, 5, di ba? Pero huwag kayo mag-alala. Every time, just be consistent na nagbubukas kayo, lalabas at lalabas yung alas ninyo. Minsan yung alas, maraming tao, sa una pa lang lumabas na eh. Kami hinggit doon. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao, may kanya-kanya tayong chapter sa buhay. Yung fern, alam niyo yung fern, damo? Pag nagpunta kayo sa forest, yung fern ang bilis tumubo nun. Yung bamboo, 5 years yun. Yung bamboo, first 2 to 3 years, wala kang makikita. 4 years tutubo, bamboo shoot.
But on the 4th year, give them another 1 year, yung tubo nila, ang bilis. Yung fern, 3 to 4 months, tubo na. Pwede mo bang i-compare yung bamboo sa fern? No. They serve different purposes. Ikaw, wag mo i-compare yung sa mga kasama mo dito. Grabe, may executive na naman siya. Ako, 8.5 na nga lang, gives pa, Lord. Lord, ba't ganun, Lord? 8.5 na nga lang, gives pa. Magkano ginibs niya? 500. Ilang gives daw? Every month. Natatapat sa'yo, ganun. But sometimes, I've been training a lot of people. For example, si A and B, pareho sila ng trabaho, pareho ng pay grade, pareho ng working hours, pareho ng job description, pareho ng maturity sa trabaho, pareho silang na-hire. For example, ako yung boss, ako may-ari, at magpo-promote ako. Sabay ba itong mapopromote o hindi? Hindi. Bakit sa palagay nyo? Magkakaiba sila saan? Sa attitude, sa character, sa work ethics, sa mindset nila, sa energy nila. Pero pareho sila ng ginagawa. Pwedeng yung mga kasama nyo dito, pareho kayo ng ginagawa eh. Pero merong tinatawag na invisible or intangibles. Ang tanong, anong attitude mo? Anong energy mo? Baka naman kada network mo, magre-recruit na naman. Attend na naman ang module 1, pareho lang naman yun. Versus dun sa kasama mo dito, grabe. It's really nice. Excited akong umattend ulit kahit nakaka-attend na ako. Grabe. Kahit wala akong recruit, very positive ako. I see myself in the future. I'm working for my future. I'm not working now. Hindi ako nagwe-work para sa present ko. I'm working for my future. May dalawang mason, may dalawang nagsisemento. Gumagawa ng cathedral. Naglalagay ng bricks. Pareho sila ng trabaho. In-interview yung isa. Kawagin natin carpenter A or mason A or whatever. Yung isa mason or whatever. Tinanong siya, anong ginagawa mo? Eto, naglalagay ng bricks. Tatrabaho. Yung isa tinanong, anong ginagawa mo? Eto, nagbibuild ako ng magandang cathedral. Palagay nyo, sino ang sa dalawang senaryo na yun? Pareho ng trabaho. Sino sa dalawa ang malayo ang mararating sa buhay? Yung nag-iisip na yung ginagawa niya, hindi lang siya nagsasalansan ng bridge, kundi nagbibuild siya ng cathedral. Baka ikaw, kinukumpara mo yung sarili mo dun sa isa na mabilis and everything. Baka siya ang nasa isip niya, nagbibuild siya ng cathedral. Ikaw hanggang ngayon, brick by brick ang nakita mo sa sarili. Kaya yan tuloy, pa 500 yung bigay sa'yo. So yun ang hinahanap mo eh. Make sense? Ito nga yan eh. Dito ka nga magugulat eh. Mas masipag ka pa nga dun sa kinukumparahan mo eh. Ito malupit. Bulol pa. Ikaw straight. Hindi ka makapagpa-pay-in. Check your attitude. Check your mindset. Check your happiness level. Check your energy. Check your vision. Check your thoughts. Check your feelings. Ang pag-network, hindi lang dito yung nag-network ka. Kasama dito yung feelings mo. Kasama dito yung energy mo. Kasama dito yung, alam mo matagal na ako. Lakad mo pa lang. Lakad mo pa lang, alam ko na kung magiging successful ka o hindi. Pagpapasok ka dito, at ang itsura mo, nakaganito ka. Alam ko na. Pero kung nandito ka, saya mo, energetic ka, smiling ka, kahit kaka-Indian lang sa'yo, kahit ang laman ng sikmura mo, cup noodles, pero masaya ka, malalayo yung mararating mo. Lagi kong kinukumpare sa pag-aaral eh. Di ba alam mo sa ka-classmate mo, galaw pa lang kung papasa o hindi. Galaw pa lang. Ako sa FEU ako dati, ang drawing day namin, Tuesday. Kaya makikita mong engineering sa FEU and most schools in University Belt tuwing Tuesday para may ninja.
Yung may YouTube kami, YouTube tuloy, may tube kami rito. May ruler, may T-square. Dami namin dala. Kaya pag sumabit kami sa jeep, mga ninja kami. Tapos kailangan may tube ka kasi yung plate mo hindi pwedeng magusot. Minus sa grade mo yun. Kailangan maganda sulat mo. Kaya mga engineering maganda sulat kasi may grade yun. Hindi ka dapat pasmado kasi pag pasmado ka, yung plate mo magbabakat tong ganito mo. Isipin mo drawing day. Kaklase ko, drawing day Walang baon. Alam mo na. Galaw pa lang. Huwag na natin paligoy-ligoyin. Yung galaw mo ba pang successful? Minsan exam, sasabihin pa sa'yo. Sasabihin ng teacher sa college, get 1/4 sheet of paper. Yellow pad yun eh. Sabihin ng katabi ko. May 1/4 ka ba dyan? Alam mo na. Di ba sinasabi naman ng professor na may test eh? Eto malupit. May extra ballpen ka ba? Yun yung sinasabi ko dito. Galaw mo pa lang. Alam mo na kung magtatagumpay ka o hindi. Misconception, yung mga maling akala sa networking, o hindi siya pyramiding. Pero magagaling na networking ngayon, yung iba pyramiding na. Malalaman ang isang networking is pyramiding pag number 1, investment-based. Ano yun? Pinai-invest kayo ng pinai-invest. In a way, yung structure ng organization, hindi na networking, kundi ang kita nakabase na sa dami ng mga magpe-pay in multiple accounts and everything. Wala nang real product movement. Wala na talaga yung concept na magbebenta-benta. Pag may na-recruit ka, sasabihin sa'yo, maghanap din ng 15 heads. Yung marirecruit, mag-15 heads, mag-15 heads. That's very fraudulent. Kasi, structure-based na siya eh. Hindi na siya based dun sa magjo-join, tas magre-recruit ng iba pa na gagawin talaga yung business. Maraming ganito na, mag-join ka, mag-invest ka, pero para mabilis yung investment mo, maghanap ka rin na mag-i-invest sa'yo. Tapos yung mag-i-invest din. Investment na. Number 2, hindi siya get-rich-quick scheme. Hindi ito yung tipong mag-join ka, madali, yayaman ka overnight. It's not something like that. We never make promises like that. And most often than not, pag sinabing madali, walang value. Yun ang mga nagsasara ng mabilis. Huwag kayong maniniwala na ang networking is wala kayong paghihirapan, yayaman ka. There's no such a thing as free lunch. Mas matakot ka pag madali kasi yan yung mga nagsasara. Tayo, ang hardwire natin, gusto natin madali. Di ba? Sino nga naman ang gusto mahirap? Pero yun talaga yung may value, yung paghihirapan mo, doon ka gagaling sa mahirap eh. Doon ka doon mamomold yung character mo. Yun ang talagang pagdadaanan nyo. Ako, dinaanan ko na yan 30 years ago. Ito lang ang sasabihin ko. Kahit mahirapan ka, pagdaanan mo. Lasapin mo. Kasi isang beses ka lang dadaan dyan. Mga few weeks ago, kasi dapat regular ako. Supposedly, before we put up our own company, a regular go to the gym. Ang pinakaayoko sa gym, yung legs. Kasi ang tsakit ng legs. Pag nagle-legs ako, para akong hindi makalakad. Active tayo dito in everything. Kami ni Joseph regularly, supposed to be, we go to the gym. Iba yung kanya, iba yung akin. Pero nung one time, sobrang sakit, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ba't ganyan? Ang sakit eh. Iinom na ako ng gamot, pain reliever. Alam mo, sabi niya sa akin, sayang naman. Sipin mo iinom na ako ng pain reliever kasi masakit talaga. Ano sabi sa akin? Sayang naman. Palagay niyo, bakit sayang? Sayang dahil masakit? Hindi Sayang kasi pinaghirapan mo yun, lasapin mo na. Guess niyo ako? Ibig sabihin sa buhay, may pain na masarap. May pain na okay yan. May pain na wag mong i-shortcut. Wag mong i-bypass. Daanan mo kasi sayang. Yung pagdadaanan yung hirap, wag niyong i-bypass, wag niyong i-shortcut. Kasi sayang. Daanan mo. Ang sasabihin mo pag nasasaktan ka, sayang eh. Sulitin ko na tong hirap na to. Hindi yung pag mahirap, ayoko na. Buset.
Gets niyo ako? So pag pinagdadaanan nyo yan, iba yung mindset natin, ano? Gusto maging successful, iba yung mindset mo. No? Isipin mo, tinuturo ko sa inyo, ano? Yung masakit, sayang. Pero yun talaga yun eh. Pag nahihirapan ka, wag mong i-shortcut. Pagdaanan nyo talaga. Isang beses nyo lang dadaanan yan. Pag hindi nyo pa nilasap, sayang. O, bibenta ka talaga. This coming Saturday, we shall have a special training. Ito, mga nakaraang Sabado, in-depth training, technical analysis ng mga produkto natin. Done by a doctor. Galing ba si Doc Brian? Magaling ba? Yung hindi makasagot, di kayo umattend. Pero don't worry, gagawa tayo ng snippets ng training niya. Lalagyan natin sa YouTube channel natin, sa lahat ng social media channels natin. So meron tayong in-depth analysis, product training, kung ano yung mga ingredients, actives, and everything. This coming Saturday, we shall have a very special training. Ang atake naman dito, paano mo talaga ibebenta? Closing techniques. Nakafocus sa barley para alam nyo yung benefit natin sa ibang brand ng barley. So ipopost natin to, ang title, Seal the Deal. Done by an expert. Matagal ko nang kasama sa former company natin. Andito siya ngayon, si Val de Jesus. Ayan, no? Si Val, palakpakan niyo yan. Tayo ka, Val. Ayan, yan. Abangan niyo yung mamang yan. Magde-demo yan sa Sabado. Tuturuan niya kayong bumili yung prospect mo kahit ayaw niya. Hindi, biro lang. Business that benefits those who join first, hindi po totoo yan. Of course, merong advantage yung pioneer but it doesn't mean na tayo lang nauna. Alam mo, kayong mga pioneers, wawarningan ko kayo. Oo, nasa pioneering. Ang laki ng advantage. Pero pag hindi ka gumalaw, wala ka rin sa pioneering. Tatalunin ka na mag-join dito 3 years from now, pero ang sipag. Pero nagdidirect. Minsan kasi masyado kayong complacent na pioneering. Huwag tayong maglokohan. Bali wala ang pioneering kung hindi mo rin sasabayan ng tamang galaw. Pero kahit ito 5 years na, pero may mga nag-join na mas masipag pa sa pioneers, dadaigin ang income ng mga pioneers dito. So samantalahin nyo yung chance na yon. Nagiging successful ba dito yung magagaling lang magbenta? Hindi po totoo yan. Kasi everything can be learned kahit na zero ang alam mo. Choosing the right network marketing company, this is just a wrap-up of everything that we have discussed. Huwag kayong maniniwala pag yung networking, malakas kasi, maingay kasi, and everything. Law of the bandwagon, law of the foolish fellowship yan eh. Ang tawag natin dyan, yung bandwagon effect. Kaya nagjo-join kasi ang ingay, etc. Guys, hindi ganun. Okay yung mag-ingay pero may laman, may sense. Sensible. May direksyon. Hindi yung ingay na, alam mo yun, just to make hype, just to create hype, just to create artificial noise. Because lalo na sa power ng social media ngayon, ang daling magpaingay ng kumpanya, ang daling mabulag, ang daling mahikayat. Pero wag kayong makukuha sa ganun lang. Ito yung mga parameters. Tignan nyo yung produkto, yung quality. Hindi lang product mismo product value, the ability of the product to satisfy the customer's needs and wants in relation to the price it is offered. Katulad niyan, ang dami nang naglipa ng barley. Ano yung pagkakaiba ng barley natin? That's why you need to attend. Gets niyo ako? Ang labanan ngayon, hindi yung made in ganito, made in ganyan. For all we know, hindi na pala made in ganito, made in ganyan ang labanan. Ang labanan na yung pagkaka-manufacture para mas mataas pa yung tinatawag na bioavailability. Kung ano yung bioavailability, yun ang atinan nyo sa Sabado. Hindi na yung ito made in Australia, ito made in New Zealand, ito made in Tondo. Hindi na ganun eh. Ang labanan ngayon, alam nyo kung ano? Paano ginawa? Paano ginawa?
Kasi sa pagkakagawa, lalo na pag ang pagkakagawa has undergone tremendous heating process. Namamatay na yung ingredient, that's why pag inalam, yung actives, yung nutrients, kaya pag ininom, kinain, nilunok, ginuya natin, wala na halos bioavailability yung ginagamit natin. Clear? For example, may mga makikita kayo ngayon kung ano-anong shape na lumalabas. Gamis. O, mag-research kayo paano ginagawa ang gamis. It undergoes a lot of heating process. Tanong nyo kay ChatGPT ngayon, ilang percent na lang ang bioavailability. Except for manufacturers na ang kanilang specialties really heating yung paggawa ng mga iba-ibang shapes. Quality of the company. Wag lang sa hype. Tignan nyo yung mga may-ari. Tignan nyo background. Tignan nyo baka naman yung mga nagpapatakbo, number one, may history. May history ng kung saan-saan. O, tignan nyo mabuti to, especially sa lahat ng mga countries. Bakit pag nagboboto tayo ng mga elected officials, ang tinitignan lagi, ang hinahalungkat sa kanila yung past nila? Why? Because past behavior dictates future result. Clear? Kaya pag questionable ang karakter ng nagpapatakbo, alam mo na yun, huwag ka nang sasama. So wag lang kayong sasama because ang ingay. Kilalanin nyo. Alamin nyo. Anong history nito? Anong track record nito? Anong credibility nito? Anong reputation nito? And I dare to tell you, hindi naman ho kami scammer. 30 years naming pinangalagaan yung mga pangalan namin. At hindi kami gagawa ng bagay na ikadudungis ng binild naming pangalan for the last 30 years. Quality of the compensation plan. Stability na pinag-uusapan ngayon. Hindi na pabilisan ng kitaan because yung pabilisan, mas lalo tayong nadidiskaril. Slow is the new fast. Yung mabagal nga pero stable naman. Kesa ang bilis pero nawawala. Nag-overpay. Papalitan yung marketing plan. Papalitan yung marketing. Hindi palalabasin na networking. Hindi palalabasin na ganito para makapag-come on. Pabago-bago yung mga compensation plan. Hindi tayo ganun. So 3 criteria lang. Huwag madadala sa hype. Huwag madadala sa offer. Join ka rito. Ako na bahala sa'yo. Mas nakakatakot ho yun kasi minsan ang kapalit nun mas matindi, mas malalim. Kasi ulitin ko, walang free meal. Lahat may bayad. Lahat may kapalit. Oh. Specific guidelines, wrap up, products, background ng kumpanya, is it distributor friendly? The credibility of the people behind the company, both the management and the founders or owners, and the proven compensation plan. 8 months pa lang tayo, more than 100 million na ang total payout na ibinigay natin sa mga distributors. Unique value proposition ng Ascender International, this is the new era of network marketing. Gone are the days na hyping. Gone are the days na hindi alam ng mga distributors saan sila, anong direction nila. Gone are the days na nangangapa ka. Ang dami nating strategy, ang dami nating ginagawa, ang dami nating education and training and everything. This coming after Holy Week, one of the, anong tawag dito? Isa to sa mga pinaka-the best trainings that I've ever conducted in my whole career. Based on 30 years of extensive experience, i-announce namin very soon, limited attendees only. Kung hindi April 8 or April 9, depende sa venue we are looking. Ang title ng training na to, Reset and Rise. We will try to reset your mindset, reset your old belief system, reset your emotional state so that you can rise even further.
Ang pabaguhin dito sa'yo, subconscious mo. Ang babaguhin sa'yo dito, internal programming mo. Ang babaguhin dito, patterns mo. We have to break your old habits, old pattern kasi we found out kahit anong strategy ang gawin namin sa inyo, lagi kayong merong default emotions na inuwian nyo. Di ba umuwi tayo sa bahay? For all you know, yung emotions mo may inuwian din. That whatever is happening to you, for some reason, lagi kang umuwi sa emotional home mo. Meron ka ba mga kilalang tao laging galit? Kahit ano mangyari sa buhay nila, kahit maganda nangyari, pero galit pa rin? Kasi yun ang emotional home nila. Yun ang default nila. May kilala ba kayong masungit? Yung kasi ang emotional home niya. Yung kahit maganda nangyayari sa'yo at the back of your mind, ano kayang kapalit nito? Sobrang ganda nangyayari sa akin. Pustahan tayo, may mga ganyan. Pag may maganda nangyayari sa'yo, ang inaabangan mong susunod, ano kaya kapalit nito? Yung kasi emotional home mo eh. Yun ang inuuwian mo. How we can alter your ugly state to a beautiful state. How we can tap into your potential, internal potential mo. We will be conducting this. And hindi namin kinokonduct lagi ito. So watch out for the training because again, we want to elevate your consciousness to a different level of consciousness. Kasi can you imagine, sabi ko nga kanina, anong effect sa business, sa family, sa career, sa relationship mo kung lagi kang nasa beautiful state? Lagi kang nasa positive state. The problem is, every time that monster inside you goes out, creeps in, hindi mo kayang ma-switch off yung mga negative attitude mo. You wanna find out? Watch for the, hintayin nyo. Wait for the further announcement. Kasi doon, after the training and you internalize that, ma-internalize mo, ma-apply mo, your life will never be the same again. Kung paano ka na-program nung bata ka, babasagin namin lahat yan. Para makawala ka na doon sa trauma mo. Kasi lahat tayo may trauma eh. And yung trauma keeps coming out. It comes out from our performance every day. Kaya dito, again, kaya namin ginagawa yan, reality check, yung iba by accident nakukuha, yung iba by learning and by design. Yung iba, okay na sila sa pinagdadaanan nila. Ang culture natin sa Ascendra, ayaw nating gumawa o kumaman ka by accident. Meron talaga titong real entrepreneur journey kasama yung mga personal development na sinasabi ko. Kasama tong training na gagawin natin either April 8 or April 9, depende sa vacancy or bakante nung lugar. Leaders make money by learning the right path. Yan ang Ascendra's culture. Leaders make money by learning how to build and keep. Maraming tao hanggang dito lang. How to build, pero hindi marunong mag-keep. So sa kultura natin dito, we will teach you ano yung proper organizational skills na dapat ma-develop sa'yo. We don't believe in mediocre lifestyle. Ang kultura dito, we believe in an executive lifestyle. Hindi sinabing associate lifestyle. Hindi sinabing better lifestyle. Ano sinabi? Executive. Kaya yung mga hindi pa executive dyan, alam na this. Hindi ikaw ang pinatatamaan ko. Yung katabi mong hindi executive. Dito ang kultura natin, not only to make money, but to educate you in terms of finances and proper management of your money. We work hard for the money for now, but in the future, we would like to make money work for us. Hindi dapat sa lahat ng panahon, ikaw networker, trabaho ka ng trabaho sa pera. Dapat lumago yung pera mo na dumating sa panahon, yung pera naman ang nagtatrabaho para sa'yo. Paano yun? Bonds mo pa lang, securities mo pa lang, trust funds mo pa lang, time deposit mo pa lang, buhay ka na sa monthly expenses mo. Di ba ang sarap nun? Pera mo pa lang sa bangko, may interest na 100,000 naman. Investment mo dito, nag-aakyat sa'yo ng 50,000 naman. Yung rentals mo, nag-aakyat sa'yo ng 250,000 naman. Yun ang tunay na buhay. Hindi yung
65 ka na. Latag ka pa din. Alam mo, ang ganda dito. Yan yung tunay na networking. Hindi ko sinasabing pinakamaganda sa lahat ng networking, Ascender International. But at least I've given you the parameters. I've given you the red flags, the signs, and everything that you have to watch out. And ano yung tamang mindset mo para maging successful ka dito. It's a very rewarding business. Bottom line, you have to work hard, do your part, listen to your coaches. Few years from now, and even some of you here, just few months from now, Kayo na magkukwento sa amin. Magandang gabi. Sa inyo lang. Thank you. Jamal Power. Peter muna. Peter. Nicole, halika na rito dahil ikaw ang mahabang bias dyan. Huwag ito si Redon.